So, kamusta mga kuys? Meron tayong gagawin ngayon, which is ito, tatanggalin natin to. May mga kagrupo ako na balak mag upgrade ng side mirror to LSE and LSA side mirror, yung merong auto fold. So yung may mga ganong auto fold kasi is 7 pins ang socket nya. So itong RZ4E is wala. So meron ang LSA at LSE merong side markers dito. Pero yung RZ4E wala. Ang side markers niya is nandito sa fender. So ngayon tatanggalin natin to. Titingnan natin kung ilang pins ang meron dito sa side mirror na to. Okay, natanggal ko na yung ito, yung cover. Tapos ito mismo yun. Magtatanggal pa ako ng ng panggilid. Okay, so nabuksan ko na yung sidings nya at ito 4 lang siya. 4 ito, pero kung makikita nyo, itong pinagdudugtungan ay hindi ko alam kung ilan yung bilang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pins. So hindi ko alam kung plug and play lang din yun, pero feeling ko plug and play lang din kasi 4 ang pinagdudugtungan. 4 to. See? 4 lang siya. Sorry, 3 wires lang pala. Sorry. 3 wires lang siya. So possible na plug and play lang yung mabibiling auto fold na pang LSA at pang LSE. So sa mga RZ4E, possible yun, possible. Ang bali, ang bibilihin nyo lang ay yung side control doon, yung controller ng auto fold na katulad ng pang LSA or LSE. Possible talaga na plug and play. So ang papalitan nyo na lang, since yes, side mirror at saka yung control switch. So sa LSA at LSE meron siyang switch dito ng auto fold function. So sa RZ4E wala. So papalitan nyo yung buong to. Tapos yung mismong module din siguro yung papalitan nyo. I don't know. Siguro naman meron ng module, or may mabibili naman din na module din. And yun nga, papalit kayo ng buong switch dito, or pwede naman kayo maglagay dito, ganyan. So depende lang sa inyo. So yun lang, sana nakatulong.